Iwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Si Juan pagkalikot-likot ng isipan kapag chibuga na ang usapan. Kahit patalbugin man sa kumukulong mantika, lunurin sa iba't ibang pampalasang sinabawan, at pausbungin man ang lasa sa kaliwat kanang proseso ng pagluluto. Anumang sahog at sangkap, kayang-kaya yang bigyan ng bihis sa hapag ni Juan. Kahit papataas ng pataas ang presyo ng bilihin, hindi pa rin mapipigil ang bit ni Juan sa paggawa ng recipe na siguradong hit. Yun! My favorite fish! Sa Tondo ang naghahari-harian tuwing shot puno, inadobong bituka ng bangus na kung tawagin, tokong. Pinagtabasan ng tuna at laman loob ng bangus. Huwag itatapon dahil present pa yan sa aking cookbook. Mga talagang pinagtabasan na ng isda. Special recipe na ipatitikim ko mismo kay Empoy. Ang sarap ng intestine. Lasang swelas. Joke lang. Joke lang pero masarap siya. Ibahin raw ang chicharon ni JR. Di gaya sa iba, nakadalas ay gawa sa baboy at isinasawsaw sa suka. Ang kanyang chicharon gawa sa pagkatulis-tulis na kuko ng manok. Para siyang garlic na galing Ilocos. Masarap. Parang galing mapulutan. Ngayon ko lang siya natikman, first time lang. Pwede pala to. Isa pa. Maka-wonder, hindi lang paa at pityo ng manok ang pwedeng gawing inasal. Sa Bantayan Island sa Cebu, ang kanilang inasal, matres ng manok. Tao na! Tingin-tingin na sa paligid dahil ang mga bagay na mukhang patako na, pwede pang bumida sa kusina. Basta pulutan, sagot na raw ni JR yan. Ang kanya kasing pinagkakakitaan, ang pagluluto at pagtitinda ng siomai at sweet and sour salmon. Pati isaw at crispy pata. Mabenta raw sa kanyang online kainan. Pero may isang recipe raw siya na delikado mang kainin para sa iba, panalo naman daw sa panlasa. Parang chicharon baboy. Crunchy siya, tapos lasang chicharon baboy. Parang nabibili sa tindahan. Ngayon ko lang siya natikman, first time lang. Pwede pala to. Isa pa. Sarap. Para siyang cornic. Para siyang garlic na galing Ilocos. Masarap. Parang galing mapulutan. Ibahin niyo raw ang chicharon ni JR. Di gaya kasi sa iba. Ang nakadalas ay gawa sa baboy at ipinapare sa suka. Ang kanyang chicharon, gawa lang naman sa pagkatulis-tulis na bahagi ng manok. Ang kuko. Kung paanang manok ang madalas na bida sa tuwing may kasiyahan. Para sa mga kaibigan ni JR, kuko ang the best na pulutan. Nanay ko, sa mga lugaw. Tinitilad niya yung mismong kuko. Inaisip ko, itatapon niya nga. Sabi ko, teka lang, sayang itatapon mo. Ginawa ko, tinimplahan ko. Dininis ko muna. Pag nilinis ko, pinirito ko, umokay, naging naging chicharon. Metikuloso rin daw ang pagchichicharon ng kuko. Hindi lang kasi ito basta-basta piniprito at pinalulutong. Dumadaan din daw ito sa mabusising proseso. Siguraduhin nahugasang mabuti ang paa, alisan ang balat, saka tagain ang kuko. Mano-manong alisin ang nakataklob na balat sa kuko ng manok. Siguraduhin nahiwalay ito dahil mananatiling makunat ang kuko. At kapag nabalatan na, saka lamasin itong maigi sa asin at suka. Pinaka-importante sa kuko ng manok para gawin natin chicharon. Una po, lilinisin po natin yung mismo kuko. Kailangan po natin ng suka. Ito ay para maalis ang glansa at lumabas ang mas natural na lasa ng manok.
At para makasigurado, hugasan ito sa ikalawang pagkakataon at salain. Ngayon po, titimplahan po natin ng patis at 2 pirasong kalamansi. Kung ang ordinaryong chicharon inilulubog sa mantika, ang sikretong recipe ng chicharong kuko, gisa-gisa lang daw. Igisa at alagaan sa halo ang kuko sa kahintaying maging golden brown. Kapag manikit-nikit na ito sa kawali, pwede na itong hanguin. Hep mga ka-wonder, di pa rin nagtatapos ang ating pagchichicharon. Para mas ma-achieve ang sagad sa lutong level ng isang chicharong kuko, patalbugin muli natin sa mantika hanggang sa pumutok-putok na. Atak na sa pagkalutong-lutong na chicharong kuko. Ang tanong, panalo kaya sa lutong at sarap ang chicharong kuko? At ang hamon, mahulaan kaya ng mga tikimero at tikimera sa kalsada na ang titikman nilang chicharon, kuko ng manok? Crunchy siya na may pagka-salty. Parang yung balat ng baboy. Siguro mas masarap sa suka. Panalo, pasok sa pulutan. Malutong, delicious. Lasang karne, parang lasang crispy pata. Panalong pulutan daw. Masarap siya, malutong. Very good. Para siyang crispy pata. Malutong. Talagang sarap. Talagang siyang coconut talaga. Nalong pulutan to. The best. Pero I wonder, ang kuko ng manok, ligtas nga bang kainin? Maaari nating sabihin na safe yung kuko ng manok kung halimbawa alam natin na malinis talaga yung preparasyon at pagluluto. At importante din na maingat tayo sa pagkain kasi pwede siyang maging source ng physical hazard kung halimbawang natinik ka ng kuko ng manok. Ngayon hataw na ang tag-araw ang masarap na lantakan ng mga pagkain pampa-cool down. Pero sa tondo ang naghahari-harian tuwing shot puno. Inadobong bituka ng bangus na kung tawagin, tokong. O tabi-tabi na sa lahat ng siga sa tondo dahil sa pagluluto ng tokong, ang tunay na hari, si Tatay Aking. 20 years na po akong nagtitinda ng tokong. Hindi kasi dati, may bangusan dyan. Talagang yung mga bituka, tinatapon, hindi pinapansin. Kaya nag-isip ako kung ano dapat gawin na luto. Naisip ko, adobo. Lalagyan ko na lang ng sili, bawang. Ayun, parang nagustuhan nila. Mga ka-wonder, ang lulutuin po natin ngayon ay tokong ng bangus. Importanteng malinis ng mabuti ang bituka at laman loob ng bangus. Dapat po nating hugasan to dahil ito'y madugo at malansa. Sunod, pakukuluan ito sa suka. Isang kulo lang po to. Pampalis ng lansa. Saka natin iaahon uli para hugasan. At igigisa. Ulitin nga mga pulutan natin kay Kagawad kay Kuluto na. Ay, malapit na ba yung order namin tokong yan? Malapit na maluto. Sa tokong mo eh. Hintayin nyo lang. At ang sahog lang, bituka, bawang, sili at toyo, kumpleto na ang adobo. Mga ka-wonder, eto na po ang order ng mga manginginom kong kapitbahay. Ang lasa, kumusta naman ba? Talaga, sarap, trending. Yummy talaga yung pulutan ni Kagawad. Teka, kukuha kong kanin, tikman natin. Good. Sarap talaga. The best yung. Ang adobong tokong saktong-sakto sa panlasa ng mga taga-tondo. Kung pagluluto ng bituka ng bangus ang usapan, ang mga Caviteño, hindi raw yan aatrasan. O mga chong, ito na ang tochong. Yan ang ibibida sa atin ng Chef Chris at Chef Mark. Sa pagluluto ng tochong bangus, syempre kailangan natin yung mga usual na panggisa natin. Tapos syempre kailangan natin ng maraming kamatis. Ito yung magpapalinamnam ng luto natin. And then syempre hindi dapat mawala dyan yung tinatawag nating taure.
Nagpiprito tayo ng bituka ng bangus. Kung sa ibang lutuin at sa ibang lugar, tinatapon nila yung bituka ng bangus. Pero dito, sa Cavite, kasama siya sa ating putahe. Matapos iprito ang bangus, sunod na nating titimplahin ang special sauce nito. Kung makikita nyo, nilagay ni Chef Joel yung tahure. Ano ba yung tahure? Yung tahure, tokwa rin siya na finerment. Konting gisa sa kasunod na sinabawan. Siyempre, yung bangus lagay na natin para yung tocho sauce dumikit doon sa bangus. Yung lasa niya, yung flavor niya, mapasama rin doon sa bangus mismo. Meron tayong mga bagong pag-aaral na nakakita po na yung pong bituka ng bangus ay naglalaman po siya ng probiotics na nakakatulong po para maging mas malusog ang ating digestion or naging mas maganda po ang ating tiyan. Mga ka-wonder, ready to serve na ang tochong bituka ng bangus. Pagdating sa pagkain, tiyak na walang tapon si Juan. Walang sinasayang, kaya sa paggawa ng inasal na manok, bukod sa laman at laman loob, sa Bantayan Island sa Cebu, ang kanilang inasal matres ng manok. Kapag bumisita ka sa Bantayan, may isang kilalang pangalan. Oo, kilala ko yun. Meron yung barbecuehan dito. Masarap ang timpla. Yung maaari ng barbecuehan sa may terminal. Masarap yung niya, yung taguangkan niya. Si Edita o Inday Saro. Siya ang magluluto ng taguangkan. Taguangkan ay ito yung bahay guya or bahay bata ng manok. Pero hindi nga lang daw ito simpleng inasal ng mga Cebuano. Dahil ito rin daw ang naging susi sa magandang kinabukasan ng pamilya ni Nanay Edita. Sakit gud nga mawa ang bana, ma'am, kay wala ko'y katabang sa trabaho, wala ko'y katabang sa pagbuhi sa akon mga anak, ma'am. Kada mo sa napundar, ma'am, unom nagud kabuk ang nakahuman sa akon mga anak, ma'am. Kaya naman, Nanay Edita, paano ba ginagawa ang taguangkan? Hala mga ka-wonder, ipakita ko sa inyo kung ano ang paghanda ng taguangkan sa loob ng manok. Pagkatapos makuha ang guya o unfertilized eggs ng manok, pakukuluan muna ito at kapag luto na, titimplahan naman natin ang matres. Dito, butangan natin glamonsito, asin, kalamay, black pepper, bitsin, liso ng paminta, sangki, aos. Matapos i-marinate, ibabalik ang itlog sa loob ng matres ng manok. Itutuhog sa stick at saka iihawin. Pero alam niyo ba mga ka-wonder, hindi lang saging ang may puso, pati raw taguangkan. Ayon kay Nanay Edita, perfect partner ng taguangkan ng puso o kanin na iniluluto sa palm leaves. Ano kayang say ng mga ka-wonder natin dyan? Super sarap po. Kakatikim ko lang din po nito. As in, ang sarap. Bibili po ako ulit dito pag bibisita ko ng Bantayan. Mga ka-wonder, mauna niyang pinakalami nga taguangkan, kauna! Sino mag-aakala ng mga bagay na walay na, pwede pa palang ihain sa mesa. For today's menu, ihahain ko sa inyo ang putahe na ang bida, bituka ng bangus. Pero manguha muna tayo ng mga panlahok na gulay. Nako, ito na. Pwede na itong harvest kasi gugulang. Pag gumulang, hindi siya masarap. Pumapait. So, kailangan i-ano na. Bato? Hello? Hello? Mami Su, Oh! medyo pagod ako galing akong work Pwede ba akong mamasyal dyan sa farm mo? Nako naman, anytime, Empoy. Welcome ka dito. Halika, pumunta ka. Tama-tama, may lulutuin ako. Punta ka dito. Okay, sige. Nangunguha lang ako ng pechay ngayon Thank you. So, see you! Yes!
Pero paano ko kaya bubusugin si Empoy at gawing memorable ang kanyang pagbisita? Lutuan ko kaya siya ng kakaiba? Ano ba to, Tinek? Ay, isda. Mga talagang pinagtabasa na ng isda. Pero marami daw bumibili, kaya nga wala na tayong mabibili dapat. Muntik na maubos. Ay, magugustuhan kaya ito ng bisita natin. Tara, ay, ano ba? Fish, check. So, pag may sukay ka, yung, ano ba tawag dito, ate? Taba? Taba. Taba ito ng ano, pwede, libre to, di ba? Sa'yo. Hindi, libre to. Tapos, pag nagluto ako ng tulingan, sinaing na tulingan, lalagay ko ito para may konting baboy. So, hindi na ako bibili ng baboy. Libre lang sa palengke. Oh, di ba sayang din? Ito, akin na to. Pork, check. Pero ito ang main dish. Bituka at laman loob ng isda. Binebenta mo ba yung bituka? Pinamimigay mo na lang? Pinamimigay ko. Aka na, ibigay mo na lang sa akin. Okay lang po ba? Yeah, suki ko. Akin na to, ha? Ngayong nakapamalengke na tayo, it's cooking time! Ngayon, mga ka-wonder, lulutuin naman natin. Ito yung binili namin sa palengke. Pero pira-piraso na to. Kumbaga, parang retaso nung isdang tuna. Ngayon, lulutuin natin to ay may, paksiw sa gata. Laura! Wala si Laura. Busy ata to. Ate Laura! Oh! Ate Laura! Is that you? Yes, sir. Alright. Thank you so much. What's this flavor? Orange juice, sir. Orange. I thought this is a latteris juice. Laura! Ano ba yan? Kanina ko pa tinatawag. Sir, may ano po kung kailangan nyo? Yes. Bigyan mo ako ng caviar. Aba, teka, asan ba pamalo ko? So, sa palengke kasi, hindi ako kasi gumagamit ng yung mga instant gata. Talaga gusto ko yung kakang gata. So, lalagay ko muna ito ang pangalawang gata. Isunod ang luya at bawang. Saka ilalagay ang retasong tuna. So, basta ang sabi ko lang kapag kailangan anuhin nyo agad, linisin nyo kaagad siya asnan para hindi mabilasa. Yan, yun ang hindi masarap sa isda pag nabibilasa. Matapos palambutin, sunod na ilagay ang gata. Iba talaga hindi na nila ibibilhin kasi parang tingin na retaso na yun sa palengke eh. Pero sa iba, ulam pa talaga yan. At saka ako ulam sa akin yan. Hindi yan retaso. Sarap kaya niyan tuna. Ilang minuto pa at ako na lang yata mag-isa trabaho dito. Yan. Sarap na. First dish, done! Kaya pala wala pa rin akong kasama rito sa pagluluto, na-enjoy nyo na ang gala sa farm. Sobrang relax talaga dito, no? Lalo na po sa gabi. Lagi po kami naka-jacket dito sa gabi pag ganito pong panahon. Mula bare season hanggang February. Pati pa yung mga lamok dito naka-jacket din. Nasaan naman si Mami Shoot, nagugutom na ako? Ewan ko sa inyo, Empoy, hindi nyo na ako tinulungan. Luto na ba? Sunod natin iluluto, paksiw na walang tapon, isasama natin ultimo bituka at atay ng bangus. Kailangan pagkabili nyo sa palengke sa bangus, linisin nyo agad, tapos lagyan nyo na agad ng asin para hindi masira yung bangus. Lagyan natin. Medyo kakaiba dito. Meron tayong ilalagay ng bituka ng bangus. Alisin mo lang yung apdo at saka yung ibang mga maiitim na parte ng bituka. Tapos kaysa itapon, pwede pa naman kainin. At parang atay to eh. Parang atay ng manok. So lagyan na natin siya. Ilang minutong pagpapakulo lang at ready to serve na ang paksiw. Oh, nako naman. Saan na kaya si Laura? Saka yung bisita ko kanina, paluto na't lahat. Kakain na lang, wala pa. Hey, Mami! Si Empoy nga ang para ka naman social na bisita dito. Napakasarap naman nito. Halika na, kain na tayo. Yan. Sarap naman nito. So, syempre, meron akong ginataang tuna at
paksiw na bangus. Yun, my favorite fish. Paborito ni Empoy paksiw, pero ang kakaiba nga dito, mayroon siyang bituka ng bangus. Bangus. Kaya pala kanina pa kita tinatawag, kasama mo si Empoy. Kanina pa tawag ng tawag. O sige na, kain na tayo. Let's eat ourselves. Come on. Hey, everybody, Come on, guys. Let's eat. Yay! Kain na. Yan, let's eat. O, yan na, kain na. Ito, kain na. Ang sarap ng intestine. Lasang swelas. Joke lang. Joke lang, pero masarap siya. Swelas talaga. Pero masarap. O di ba mga ka-wonder, ang mga lamang loob na hindi akalaing pwedeng ihain, pwede pang pasarapin. Kapag pagkain ng usapan, lumalabas ang pagkamalikhain ni Juan. Ang mga pagkaing patapon man sa paningin ng iba, kayang gawa ng paraan, mapakuko, lamang loob o matres man. Dahil minsan, ang pinakakadiri sa mata, siya palang pinakamasasarap na kwento sa dila. Mga ka-wonder, kung may mga topic kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At ako naman po si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. Ang lahat ng katanungan ni Juan, bibigyan natin yan ng kasagutan. Dito lang sa I Wonder! Bigyan ng kasagutan. I Wonder!